gusto ni Jalen Bronson na gawin din ng Knicks ang tama para sa kanya pagdating ng susunod niyang contract extension. Noong 2024, gumawa ng malaking desisyon si Jalen Bronson para sa New York Knicks. Sa halip na hintayin ng mas malaking offer, pumirma siya ng 4-year $156 million extension. Sa papel, malaki na yon, pero kung hinintay niya ang tamang timing, pwede sana siyang kumita ng mas malaki na pwedeng umabot ng $269 million sa loob ng 5 taon. Bakit niya ginawa yon? Ayon kay Bronson, gusto niyang bigyan ng flexibility ang Knicks para makabuo ng mas malakas na lineup sa paligid niya. Ibig sabihin, nagsakripisyo siya ng posibleng mas malaking kita para mabigyan ng pagkakataon ng team na maging tunay na title contender. At syempre, iniisip din niya ang seguridad. Ayaw niyang isugal ang future niya dahil sa posibleng injury na pwedeng makaapekto sa value niya. Dahil sa kontrata, nakapaglaro siya ng may free mind at pangalagaan ng pamilya niya. Pero malinaw din ang mensahe niya pagdating sa susunod na kontrata, sana naman ay suklihan siya ng Knicks. Sa 2028, magiging 10-year veteran na si Bronson. Ibig sabihin, eligible na siya sa pinakamalaking klaseng kontrata sa NBA. Posibleng umabot sa higit $417 million sa loob na 5 taon o mahigit $83 million kada season. Iyan ang klase ng pera na bihirang ibigay pero posible para sa isang franchise player. Sa ngayon, kahit isa siya sa pinaka-importanting player sa Knicks, hindi pa siya kabilang sa top earners ng liga. Mas mataas pa ang sahod ni Karl Anthony Towns at OG Anunoby. May player option pa siya sa 2028-29 season na nagkakahalaga ng $43 million, pero malinaw na ang mas malaking usapan ay darating bago o pagkatapos nito. Ang bottom line, malaki ang naging papel ni Bronson sa pagbangon ng Knicks mula sa pagiging taunang disappointment tungo sa pagiging legit playoff threat. Pero sa susunod na negosyasyon, mukhang hindi na siya papayag sa panibagong team-friendly discount. Kaya napakahalaga ng susunod na 3 season para sa Knicks. Kailangan nilang sulitin ang championship window habang nasa kontratang ito pa si Jalen Bronson. Dahil pagdating ng 2028, posibleng mas mahal na ang magiging kapalit para mapanatili ang kanilang franchise star. Sa ibang balita, habang papalapit ang pagtatapos ng season, isa sa pinakamalaking tanong sa NBA, ano ang susunod na akbang ni LeBron James? Si LeBron ay 41 years old na at malinaw niyang sinabi noong All-Star Weekend na hindi pa siya sigurado kung maglalaro pa siya pagkatapos ng season na ito. Lahat ng posibilidad ay bukas pa. Bumalik sa Los Angeles, lumipat ng ibang team o tuluyang mag-retire. Flexible naman ang Lakers para sa kahit anong desisyon ni LeBron. Magiging free agent si LeBron ngayong off-season pero mukhang handa ang Lakers sa kahit anong mangyari. Sa trade deadline, sinadya ng Lakers na hindi kumuha ng long-term salary para may sapat silang cap space at flexibility sa susunod na mga taon. Ibig sabihin, ang front office na pinamumunuan ni Rob Pelinka ay naghahanda sa iba't ibang senaryo. Kung pipiliing bumalik ni LeBron ngayong July, kaya pa rin ng Lakers na buuin muli ang roster sa paligid niya, either ngayon o sa summer ng 2027. May isang Eastern Conference executive na nagsabi sa ESPN, ang unang dapat nilang gawin ay hayaan nang umalis si LeBron, gamitin ang cap space para mag-retool sa paligid ni Luka. Importanteng manatilihin si Reeves. Ang tinutukoy dito ay si Luka na mas epektibo raw kapag may kasama siyang isa pang ball handler tulad ni Kyrie Irving at Jalen Bronson. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, maaari magkaroon ng Lakers ng $51 million na cap space at ang computation na ito ay hindi kasama si LeBron at Rui Hachimura at ina-assume na kukunin nila DeAndre Ayton ang kanyang player option na may $8.1 million at kay Marcus Smart ang kanyang player option na may $5.4 million. Malinaw ang mensahe ng Lakers, kung gusto pa ni LeBron maglaro ng ika-24 season, welcome siya sa LA. Matagal nang sinabi ni Pelinka na gusto niyang mag-retire si LeBron bilang Lakers. Posibleng sa 2026 o 27 kung pahabain pa niya ang karir niya. Kasalukuyang nasa $52 million expiring contract si LeBron. Noong 2024, tinanggap pa niya ang $2.7 million pay cut para tulungan ang team. Kung babalik siya, malaking factor ulit ang magiging salary niya sa kung anong klaseng roster ang kayang buuin ng Lakers. Sa uli, nasa kamay pa rin ni LeBron James ang lahat. Handa ang Lakers, pero ang tanong, magbabalik ba siya sa purple and gold o magsisimula na ba ang bagong era sa LA? Ang sagot malalaman natin ngayong off-season.